Sa likod ng magagandang tanawin ng Liliw, Laguna, sa isang lugar na malayo sa ingay at mataong komunidad, may isang babaeng namumuhay ng mag-isa. Ang pangalan niya ay Ate Jenny. So yan, magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Ngayong araw na to ay nandito tayo sa lugar ni Ate Jenny. So babalikan ko po siya kasi nangako po ako sa kanya off-cam na ibibigay ko po sa kanya yung magiging kita ng video nung nakaraang binalikan ko siya. So ipapakita ko na lang po dito sa inyo sa screen. Ayan po yung kinita ng video niya. Ayan po yung kinita ng video ni Ate Jenny. 2,200. So bali gagawin po natin 3,000. So yung 2,200 na yun mga kababayan is galing po sa inyong lahat yon. Galing po sa inyo lahat ng mga kababayan natin, viewers. Siyempre, ang tulong po kasi yung hindi nyo pag-skip ng ads. Ayan, kaya yun, ang babot po ng ganong kalaki yung pera or sahod na ibibigay ko po kay Ate Jenny. So tara mga kababayan, samahan niyo po ako at pupunta na tayo muli sa bahay ng Ate Jenny. At sana mga kababayan, nandyan po siya ngayon. Sana hindi siya umalis kasi mamaya umalis na naman siya. So yun, hindi natin alam kung anong dadot na natin doon, kung nandun ba siya o wala. Basta bahala na. Importante, nabalikan natin siya, or importante nakabalik ako ngayon dito sa lugar na Ate Jenny, dito sa Liliw, Laguna. So yun mga kababayan, naglalakad na tayo papasok doon sa bahay na Ate Jenny. Pero dadaan muna tayo dito sa sa bahay ng pamangkin niya. Kasi naalala niyo po nung nakaraan, na bumalik ako dito, sinamahan po ako ng pamangkin ni Ate Jenny. Ito po yung bahay. Papaalam muna tayo kasi may mga aso po kasi dito. Mamaya abulin tayo ng aso. Ayan. So yun mga kababayan, kasama po natin yung mga pamangkin natin Jenny. Bali nandiyan pa si mga apo kayo no? Lolota siya po. Itong mga kasama ko ngayon mga kababayan, ito po yung mga apo ni Ate Jenny. Ito sila Apo, pamangkin daw sila. Tapos, eto mga kababayan, dadaanan po natin yung tulay na ginawa niya. Ito po Kasi nung pumunta ako dito mga kababayan, wala pang hawakan, ngayon meron ng hawakan At tingnan niyo naman kung gaano ka-peaceful sa lugar na Ate Jenny. Ayan sana nandito siya. Pero sabi naman ng mga bata, nandito daw si Ate Jenny. Dami mga dito mga kababayan, mga puno ng saging. May mga prutas-prutas din, mga rambutan, lansones. Gaya pa rin nung dati nakikita niyo sa unang video natin. Kung anong puno meron dito tsaka prutas. Yun yung mga nakatanim dito. Ayan. Sana nandito sa Ate Jenny. Sana hindi siya umalis. Bibigyan niyo pera? Kamusta kayo dito? Kamusta kayo? Kamusta? Okay lang po. Okay. Okay lang kayo? Hindi naman, di ba, nung mga nakaraan nagukulan dito? Opo. Napula-ulang bagyo po yan. Nandito kaya siya? Ay, bakit parang nag-iba yung itsura ng niya? Nakakapoy na kayo. Wala lang yero. Pakita ko sa inyo mga kababayan yung bahay natin Jenny. Habang papalapit ako sa kanyang tinitirahan, mas lalo kong nakikita kung gaano kasimple ang kanyang pamumuhay. Walang malaking bahay, walang mamahaling kagamitan, at higit sa lahat, wala siyang kasamang pamilya sa araw-araw. Sa isang maliit na simpleng barong-barong, dito mas pinili ni Ate Jenny na manirahan. Maaring para sa iba, mahirap itong tawaging tahanan. Pero para kay Ate Jenny, dito siya mas komportable. So, Ate Jenny, pwede ba tabi tayo dyan? Oo, sige. Ayun. Ako ka. So yun mga kababayan, hello po at nagbabalik ako dito sa bahay ni Ate Jenny at nandito po siya ngayon. Buti na lang Ate Jenny nung... Ano sa TV yan? Hindi, buti na lang kamo. Nagpapasalamat din ako kasi nandito ka. Hindi, wag na. Kamusta pa lang, kamusta ka dito Ate Jenny? Wala, ganito lang dito araw-araw. Hindi ka ba umalis sa mga nakaraang araw? Ay, hindi ako naalis. Dito lang ako, tsaka dyan ako sa kabila. Sa bayan. Pag naglalabas ako saging. Oo. Tsaka nagugas yan, naglalabas na naliligo, tsaka nagugas na pinggan. Ayun, naghuhugas ng plato, naghuhugas ng pinggan, naliligo. Ganito lang dito araw-araw. Tapos yung mga damo hindi ko pa matapos. Ate Jenny, may mga nagtatanong kasi sa akin sa comment section sa YouTube. Nagtatanong kasi sila na komportable ka ba daw sa ganitong tulugan? Wala kasi yung aking anak hindi na bumalik. Gawa ng meron na silang sarili doon sa kaibabaan. Doon na sila nakatira. Pero Saka doon sa Mayhay. Pero wala ka daw talagang planong lumipat? Wala Dito kasi ako lumaki kaya hindi ako naalis dito
Mm. Tsaka ayun, nung kalapit-bahay ko, yan, mga kalapit-bahay ko yan. Saan yung mga kalapit-bahay mo? Ayan, yan, mga kalapit-bahay Pero ko. ano, medyo tago yung lugar mo dito. Hindi, ganito na talaga tito, noon pa. Mm. Kamusta ka naman ng mga araw na nag-uulan? 'Di ba? Malakas yung ulan, halos isang linggo o 2 linggo yata nag-uulan, 'di ba? Isang linggo, Ay, isang linggo. Sige, isang linggo. wala naman, ganito lang dito, ang buhay dito araw-araw. Mm. Para kapareho lang di sa bayan, kaya lang sa bayan mga gawain ng mga tao doon, mga tindahan. Salamat nga pala dahil may ano ka na, may mga bagong ano ka na, may bagong upuan ka na, may bagong Iyan yung unang bigay mo sa akin niyaan, tsaka yung yero. Ibinibili ko ng gamit kasi maganda rin kaysa ubusin ko sa kakakain. Oo. Kaya nga Ate Jenny, mas napagpasyahan ko na na imbis na grocery, bigas ang ibigay sa'yo, so mas maganda pera na lang talaga kasi para ikaw na yung magdesisyon kung ano yung gusto mong bilhin, di ba? Okay ba yung... Microphone yan. Oo. Oh, microphone to. Pero ayos lang ba yun Ate Jenny na na pera ang binibigay ko sa'yo, hindi grocery tsaka hindi bigas? Kasi pag kaya ni kakainin ko lang, wala ako istambayan. Wala. So yung mga kabayan, sabi po kasi natin Jenny, kung grocery daw or bigas ang ibibigay sa kanya, so pera na lang talaga ang kailangan natin Jenny para siya na ang bibili ng mga pangangailangan niya dito sa loob ng bahay niya. Katulad po nito, oh. Ayan, sa likod namin. Yung background namin na yan, yung trapal na to, ito po yung binili natin Jenny nung binigyan ko siya ng pera. Tama ba Ate Jenny? Oo. Ano po yung mga binili mo bukod dito? Bali, bumili akong panabas. Tapos, ano nga pa bang binili ko? Bumili ako ng palanggana at saka bota. Ang dami pala nabili, no? Ang dami ko nabili. Kaya pala ang aliwalas ng paligid mo, mukhang nagtabas ka yata ng damo. Oo, hindi ko pa tapos. Ayan, ang tataas pa rin. Kaya nga. Marami pa kasi ako ginagawa araw-araw. Mm. Pag minsan kasi natawid pa ako doon sa mga kasamahan ko. May napansin ako doon Ate Jenny, no? Yung tulay na kawayan doon, parang nilagyan mo ulit ng hawakan, magkabilaan. Hindi, sila ang naggawa niyan, yung hawakan. Pero yung akala ko kasi ikaw ang gumawa. Sabi kasi nung mga apo mo ba yan? Pamangkin. Mga apo sa pamangkin. Ayun, apo sa pamangkin pala to ni Ate Jenny, yung kasama ko mga bata kanina. Apo pala yun sa pamangkin ni Ate Jenny. So, kamusta? Kumain ka na ba? Anong ulam? Prito. Pritong Pritong ulam. Anong prito? Isda, pritong manok, itlog, anong prito? Manok. All manok. Hindi kasi pag may trabaho kami noon nakaraan kaya manok ang aming ulam. Ang dami namin trabaho yun sa Paliparan, yun sa doon banda sa Bisan, pasama-sama kami doon dati. Pero yung trabaho niya na natin dyan? Kumikita ka naman doon? Hindi, libre bahay lang doon, tapos libre kain. Mm. Libre ilaw. Mm. Yun. Libre ka ng Bahay, pagkain. ilaw. Tsaka pagkain araw-araw. Saan banda yun? Diyan sa Mayhay, at saka di ba yun doon sa Kaibabaan? Doon banda. Yung sa Okay. mga kasamahan ko, pag minsan namamasal ako doon, nakasakay nga lang. Pero di ba sabi mo parang stay in ba doon? Stay in na pag magtrabaho ka ba doon parang doon ka maglalagi, tama? Hindi, ngayon lang yun. Kasi noon hindi libre kain noon. Dito lang nakain siya mga Adidas noon. Oo. Uy, may umakit Bali, yata. ngayon lang nagpapakain. So ibig sabihin, dati nagtrabaho ka na doon dati pero hindi pa libre yung mga pagkain tsaka tubig, ilaw doon. Ngayon na lang. Oo, ngayon lang. Ilang ka naman doon? Ilang taon ka naman nagtatrabaho doon? Matagal kami doon. Nasa 2 taon kami. 2 taon. Palagay na 1 taon at kalahati lang. 2 taon? Nagagatong. Ano yung mga kadalasang ginagawa niyo doon? Nagtatabas ba kayo? Hindi, nagagatong kami yung sa bihisan. Parang lambanog. Hindi, yung sa gatong. Yung gatong, as in panggatong talaga? Yung panggatong sa naapoy? Hindi, gatong. Ano ka? Ano ba yun? Gatong. Teka, sandali. So, may papakita sa atin si Ate Jenny mga kabayan. Kasi ang pagkakaalam ko kasi sa gatong, alam niyo naman yung gatong, diba? Parang panggatong, ganun. May kukunin lang si Ate Jenny, may papakita sa atin. Hindi ko alam kung ano ito. Yan, papakita sa atin. Minsan, madaling tumingin sa isang tao at sabihin kakaiba siya.
Madaling pagtawanan ang kanyang pananalita. Madaling husgahan ang kanyang kilos. Pero hindi natin alam ang mga pinagdadaanan niya. Ipapakita natin Hindi natin alam kung ilang gabi siyang natutulog nang walang makausap. ano yung gamit. Hindi natin alam kung ilang pagkakataon siyang nangangailangan ng taong makikinig. Okay. At higit sa lahat, Ika nga lang mga kabayan. hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit mas Ito yung pinili gatong niya na sinasabi ang mo? mapag-isa. Panggamit, pang souvenir. Okay. Ang gatong pala kay Ate Jenny. Souvenir pala yun. Yung mga yung mga bracelet ba yun? Kwintas? Oo, yun siya Kaya lang hindi ako nakakapirmi doon sa mga kasama ko sila lang ang nakapirmi doon. Mm. Hindi ako nakakaalis din gawa ng mga tanim kong saging, nyog. Oo. Kaya hindi ako nakakapirmi. Kamusta yung pananim mo dito? Nakaharvest ka naman ba? Ay hindi, matagal pa yan. Oo. Ay, rambutan, matagal pa. Kaya nga. Pero may mga may mga hinog na. Pero kakaunti ang bunga, no? Kakaunti. Ilang puno ng rambutan ang meron ka dito? Bali, 3 na yan, nabunga. Dinadala ko yan sa bayan pag may hinog na. Okay. Saka yung saging pag magulang na. Mm. Yan. Hindi 100 pesos ang isang buo. Isang piling na siya. Kumbaga isang haba. Oh, Hindi mo na kinikilo? hindi na. Bakit? Hindi na kinikilo yun. Bali, isang buo yun. Isang buo na yun, 100 lang ang bigay mo? Oh. Paano kung halimbawa, May charger yun dito sa labas. Pag nagdadala ka ng mga prutas sa bayan, yan dyan sa mga kalpitbahay ko, doon sa Ate Gina ko, yun, may charger ako doon pag minsan. Mga 150 pesos. ano yung charger? Yung pang allowance pag minsan. Okay. Allowance pag minsan. Ba't kasi charger? Kasi ang alam ko kasi charger yung salpakan sa cellphone pag mag-charge ka, ganon. Hindi. Kasi alam niyo, parang ayun kasi yung alam namin na charger. Hindi, charger yung pag minsan sa araw-araw. Okay. Sige. Unawain na lang natin mga kababayan kasi basta ang charger kay Ate Jenny is allowance ha. Allowance yun mga kababayan na hindi yung charger na sinasalpak sa cellphone na. Allowance yun, allowance. Ano pa? Wala. Yun lang. Si Ate Jenny ba ay Hindi, wala na. wala pa nga eh. Paano kung alimbawa may nagkakagusto talaga sa'yo? Saan? Ng mga, halimbawa gusto mong mag-asawa ulit. Ay, no, hindi na ako nag-aasawa. Hindi, halimbawa nga lang. Hindi na. Ayaw mo na talaga. Ayoko na. Sarado na talaga ang puso mo sa mga kalalakihan. Naubos na aking kagandahan. Lumipas na. Bakit na? Sabi nga nila, 'di ba, ang kagandahan hindi naman nakikita 'yan sa panlabas na anyo or itsura, 'di ba? Ang kagandahan daw is nasa kalooban, yung busilak na puso, ganun. Oh. Naniniwala ka ba sa ganun? Ha? Naniniwala ka ba na ang tunay na kagandahan wala sa labas kundi nasa loob? Ay, itan, lagi mo na. Hindi. Naniniwala ka sa ganun? Hindi, mga tao naman yun, basta pagka tahimik ang iyong buhay, hindi, maganda. Anong pipiliin mo, Ate Jenny? Mag-asawa or gusto mo ng tahimik at payapang pamumuhay? Hindi ako nag-aasawa. So, ang pipiliin mo, gusto mo na lang ng tahimik tsaka payapa na pamumuhay? Ganun na lang. Ganito lang ako din. Pero hindi mo naman naiisip na, sorry mga kabayan, naitanong ko lang kay Ate Jenny. Pero hindi mo ba naisip na na minsan na parang, what if mag-asawa ako para may katuwang ako sa buhay? Ay, naku, huwag ka na mag-asawa. Masarap pa ang mag-isa lang, maski magpagala-gala ka. Wala kang magiging problema. Wala kang alalahanin. Magpagala-gala ka na, mag-isa ka lang, pwede. Oo, tama nga naman, no? May point nga naman talaga si Ate Jenny kasi kapag may kapag may Habang mas matagal ko siyang nakakausap, may asawa isang bagay ang malinaw. dumarating Sa likod ng kanyang kakaibang paraan ng pagsasalita at pagkilos ay isang tao rin na may pangangailangan. Isang taong nagugutom. Isang taong napapagod. Isang taong maaaring nalulungkot. At tulad nating lahat, isang taong karapat dapat tratuhin ng may respeto at malasakit. Pero hindi ka naman ba nagsisi na na nagkahiwalay kayo? Naman, ganyan lang talaga. Siyempre, walang kabuhayan. Pero bilib ako sa Ate Jenny kasi isipin mo mag-isa ka lang dito. Palagay natin sa sa baryo ba to o ano ba to? Gubat o bundok? Hindi, barangay. Oo.
Sabagay, palagay na natin, nag-iisa ka lang dito sa barangay, no? Hindi ka ba nakakaramdam ng, Hindi, yung mga kasamahan ko na andun. hindi ka ba nakakaramdam ng kahit konting takot or ano? Na, hindi naman natin. Matakot. Hindi naman natin kailangan matakot dito sa ating buhay. Baka may tikba lang dulo. Alam mo, walang walang magpapakasira dito. Mm. Kasi hindi matatahimik ang kanilang buhay pag sila nagpakasira. Tama. Kaya walang magulo din. Mm. Kita mo sa bayan natin tahimik. No. Kasi alam niyo mga kabayan, dito kasi sa sa Liliw, Laguna, ang tao po kasi dito mga respetado talaga. Tsaka isa ako sa magpapatunay niyan sa inyo mga kabayan kasi may mga kaibigan din tayo dito sa Liliw, Laguna na sobra at grabe sila makisama sa tao. Kumbaga parang isusubo na lang nila, ibibigay pa sa'yo. Ganun ang ugali dito sa Liliw, Laguna. Kaya nga si Ate Jenny napakabait kasi isa siya sa produkto ng pagiging mabuting tao ng Liliw, Laguna. Tama ba Ate Jenny? Oo, kasi hindi ka naman magpapakasira dito. Mga gugulo yung buhay. Wala kang katahimikan. Mm-mm. Wala ka na yatang cutics ngayon. Wala, hindi ako nagkukuyotics. Bakit? Tinanggal mo na? Hindi ako nagkukuyotics. Dati may cutics yan dati Ang kulay pa nga niyan dati, kulay. Itim? Oo. Ay, Tapos pula. pula. Oo. Bakit binago mo pala yung daanan? 'Di ba ang daanan dati dito sa sa kabila? Hindi Ba't pa- ngayon dito na? Hindi, kasi walang pagtalian yung aking dampa. Oo. Tapos hindi ako, Ikaw lang ang gumawa niyan, wala kang katuwang? Wala kang kasama sa paggawa niyan? wala. Kasi, noon, naandyan pa yung aking anak. Mm-mm. Konting oras lang tumira dyan, ayaw niya dyan. Bakit? Kasi wala ding kabuhayan. Ang saging once a year lang, sa totoo lang. Kapag minsan Ate Jenny, kapag minsan ba, bawa nauubusan ka ng pera or budget, saan ka kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin? Wala, hindi ako, basta dyan lang ako sa sagingan. Mm. Tapos dyan lang ako, dyan sa once a year. Anong Doon once ako a year? nakikikain doon sa mga kasamahan ko. Ano yung once a year? Ayan, yung rambutan, yan lang. Okay. So, ibig sabihin, Santol. Yan, santol, nabibili yan. Tapos na nga lang. Namunga ba yan? Marami naman mamunga. Bali kaunti lang. Okay. Kasi maliit pa bago lang yan nalaki. Hindi. Ang gusto kong malaman, Ate Jenny, at saka ang gusto rin malaman kasi ng mga viewers natin kung bukod dito sa mga prutas na to na sabi mong once a year kung i-harvest, paano kung halimbawa wala kang ma-harvest dahil umulan ng malakas, nagkanda nagkanda sira yung mga prutas, nasira yung saging, 'di ba? Saan ka kumukuha saan ka kukuha ng pang-araw-araw na gastusin? Hindi na kailangan problemahin pag wala na. Mm. Ay, wala tayong magagawa doon sa mga sira. Mm. Pero minsan di talaga maiwasan sa sa bilang magtatanim ng mga saging, prutas, hindi rin talaga maiwasan na nagkakaroon talaga ng pagkasira minsan Pagkasira, sa mga pananim, 'di ba? Minsan yung iba napupunggok, ganun, hindi na oo nga. Hindi Ang kaso lumalaki. maski sumama ang kalooban mo dyan sa nasisirang mga gamit, wala na tayong magagawa. Lalo yun. At saka yung pag nasira yan, wala nang gamit. Ba't si Ate Jenna yung hanggang ngayon mahiyain pa rin, no? Ha? Hindi. Kasi baka makita bungi na nga ako. Makita niyo na. Makitang-kita ako sa TV. Bungi na nga yung ngipin ko. Ganyan lang yan dito sa dampa ko. Teka lang. Ayusin natin kasi hindi ka nakikita. So Ate Jenny, bukod sa sabi mo nga, bukod sa pagtatanim, nagkakabit ka ng mga antena. Anong klaseng antena ba yun? Yung sa Sa gawaan mismo ng antena? oo noon, kaya lang ngayon, tapos na. Hindi, dati ba yung bukod dyan, ano ba dati yung pinagkakaabalahan ni Ate Jenny nung ikaw ay dalaga pa? Noon? Bali, madami kasi akong kasama dyan, yung aking mga kasamahan. Hindi ko solo, madami kami. Pero ano yung mga naging experience mo sa trabaho? Ano yung mga trabaho na mga napasukan mo na? Wala, bali sa totoo lang, dito lang talaga ako, pero tsaka sa bayan, sa bayan, yun lang.
So mga kababayan, bumalik po ako dito sa bahay ni Ate Jenny kasi gusto kong sabihin sa kanya na, 'di ba sinabi ko naman sa'yo na off cam na yung Ay, ikaw naman maayos naman na iyong... hindi, 'di ba nung pinuntahan kita dito, sabi ko sa'yo 'di ba na yung magiging kita ng video ibibigay ko sa'yo, 'di ba? So, ayun mga kabayan, ibibigay ko lang kay Ate Jenny yung kita sa video. So, ang kinita ng video niya is nasa 2,200. Ayun, papakita ko na lang po sa screen. Ito po siya. Ayan. So, bali, yung 2,200 na yun mga kababayan is hindi po galing sa akin yun, kundi galing po sa inyo lahat yun mga kababayan. Dahil kayo po ang dahilan kung bakit kumita yung video natin Jenny ng ganon. So, bali, yung 2,200 din mga kababayan, gagawin ko na lang siyang 3,000. So, yun, bibigay ko lang kay Ate Jenny. Pasensya na, sir, kasi pag minsan talaga, di ba yung bagang sa yung sa Kaluwagan, kailangan kong mag-charge dun sa bayan, mag-charge. Kasi pag dito sa gamitan natin, puro pera na lang, tapos puro trabaho. Yung mga ganun, mga maluluwag, malaya. Pero masaya ka naman ba dahil kahit paano may mga taong handa ka pa rin tulungan. Oo, dito naman bagi mga pagkain lang, pwedeng kumain ako dyan sa mga kapitbahay ko. Tsaka, kaso pag may ginagawa talaga ako, doon ako nakain sa bayan, nagkakalat pa ako hanggang doon sa... Naglalakad ka? Naman, ginagala ko yan. Oo. Matapos-tapos na, yun yung last kong charger sa bayan. Tsaka pag minsan kasi magulo. Doon sa may amin, doon sa may bukid. Magulo? Dahil? Pag minsan maraming tao. Naiinitan ka, gusto mo isod natin doon. Hindi, okay lang. Ikaw ba? Nainitan ka? Ay, sisikatan tayo ng araw. Sige, gusto mo lumipat? So yun, lilipat lang kami mga kababayan kasi nasisikatan daw kami ng araw. Sabi ko, ayos lang naman. Ayan, dito. Okay ka lang ba dyan Ate Jenny? Okay lang ako. Dito ako lumaki, kaya okay lang ako dito. Di ba? Sabi sa inyo. Kung ano lang meron. So lumipat lang kami ng mga kabayan, lumipat lang kami ng location kasi dito lang naman din sa tabi lang din. Mike, ito yung mga pamangkin apo sa pamangkin ni Ate Jenny ito. Kuya, dami mo pera. Hindi, kay Ate Jenny ito, hindi to akin. Hindi, ikaw naman siyempre, nagtatrabaho ka rin pag minsan. Nabalitaan ko nagtatrabaho. Pag minsan mahirap ang trabaho niya, kaya siyempre, mahal siya. Kaya nagtrabaho. Wala. So, yung mga kabayan, ibibigay ko na po kay Ate Jenny yung Sa Ate Jenny. yung kinita po niya sa video nung pumunta ako dito. Baka mo Ate Jenny. Bilang Ay, salamat. Alam mo, sir, pasensya ka na. Salamat sa iyo. Bakit? Naaabala ka. Hindi, ayos lang. Importante na nakakamusta kita dito, nalalaman ng mga taong nagmamahal sa'yo na okay ka lang dito. Maraming nagmamahal sa'yo, akala mo ba? Hindi lang pamilya mo, maging kami. Or tsaka yung mga nanonood sa atin, ayan, shoutout mo sila. Ay, sa bayan. Ang pagtulong ay hindi palaging nangangailangan ng malaking halaga. Minsan, isang pagkain, isang damit, isang simpleng pagbisita, o kahit ilang minutong pakikipag-usap. At sapat na para iparamdam sa isang tao na hindi siya nakakalimutan. Uuwi na rin ako sa Manila. Salamat sa iyo. Salamat din dahil pinatuloy mo ako sa iyong munting tahanan. Dito ganyan lang. Siya din nagtabas yan. Lahat ng mga buo. Lahat ng mga tao siya nagtabas. Masipag ba yung lola niyo? Opo. Masipag? Opo. Ano pa yung mga ginagawa niya bukod sa pagtatabas? Dapat di po. Pinggan, naglilinis buong bahay. Tapos nagtatabas po. Kasi mga kabayan, sa totoo lang po, yung bahay ni Ate Jenny, kahit ganyan yung kaliit yan, malinis po siya sa loob ng bahay. Maayos pa naman. Hindi lang sa loob ng bahay, maging sa paligid ng bahay niya or bakuran niya, malinis po si Ate Jenny sa loob ng bahay. Sobrang linis po niya talaga. Pwede mo bang makita yung bagong mo doon, yung bagong gawa mo ngayon? Alin? Papasok ako sa loob ng bahay niyo, titingnan natin. Sige. So, ayan mga kabayan, itutur ko lang kayo sa loob ng bahay ni Ate Jenny. Mga kababayan, ang kwento ni Ate Jenny ay isang paalaala sa ating lahat. Kapag may nakikita tayong taong kakaiba ang kilos o pananalita, sana bago tayo tumawa o manghusga, subukan muna nating intindihin dahil hindi natin alam kung anong laban ang pinagdadaanan nila sa araw-araw. Si Ate Jenny ay maaaring namumuhay sa isang simpleng barong-barong,
Maaaring pinili niyang mapag-isa, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na niya kailangan ng pagmamahal at respeto at malasakit mula sa kapwa. Dahil sa mundong ito, walang taong dapat makaramdam At na tuluyan pauwi siyang na rin ako. nag-iisa. So magpapaalam na ako kay Ate Jenny. Uwi na ako. Oh, salamat sa iyo. Salamat din. Sabi mo, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Marami yung salamat sa inyo. Thank you. Ayan. Kasi yung pera na binigay ko sa iyo, galing yan sa mga, sa mga viewers natin, sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Yan. Hindi, naiintindihan man nila ako kapag ano. Naiintindihan ka nila, kaya nga sobrang napamahal sila sa iyo eh. Kasi masayahin ka daw kasi ng tao. Hindi naman masyado. Pasensya ka na sa nakayanan ko ha. Nakayanan namin pala, pasensya na. Kung yan lang ang nakayanan namin. Uy, ang hilo, bakit wala ka ng short? So, yun lang mga kabayan at maraming salamat sa panonood. At syempre kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the bell notification para lagi kang nanonotify kapag may mga panibago tayong uploads. So, yun lang mga kabayan, maraming salamat. So, yun, mga kabayan, balik na tayo sa sasakyan. Kasama ko pa rin yung mga pamangkin sa apo na Ate Jenny. Ayan. Ang ganda sa lugar natin Jenny, presko. Sobrang presko ng lugar na Ate Jenny mga kababayan kung alam niyo lang. Malamig kasi maraming puno. Tapos may sapa din dito sa malapit sa bahay ni Ate Jenny. May sapa. Pakita ko sa inyo mga kababayan yung sapa dito. Ayan oh. Hoy, di ba? May sapa. So yun lang mga kababayan. Ilang update natin kay Ate Jenny. Hindi natin kailangan maintindihan ang buong kwento ng isang tao bago tayo maging mabuti sa kanya. Minsan sapat ng piliin natin huwag humusga at piliin natin tumulong. Dahil nga sabi nga sa kasabihan, ang pagtulong ay walang pinipiling tao.